Anuhin nyo nga, ulitin natin to para okay. Yan pong nakikita nyo isang tumbok na yan, hindi ho yan putik, hindi rin yan sa ipa, kundi yung itim doon, ipa yon na sinunog. Pero ito, yan ho, yan ang mga dumi ng baboy na dumaan sa atobi. Mrs. Villa, may nabanggit kayo kanina, ano ba yung sinasabi nyo na tinatry nyo dati? Ano yan? Nung minsan kasi namiminuit ako, nakita ko maraming mga fingerlings. Ngayon naisipan ko na kumuha ka nga ako nung pinino na tain ng baboy para pakain doon sa fingerlings. Tama-tama naman, nung isabog namin sa tubig, naka-float siya, kinain ng malilit na ng fingerlings. Doon ko nakita na ilang araw lang o ilang linggo lang, napakabilis ng paglaki ng fingerlings. Kaya ngayon, ang ginagawa namin, pinatutuyo na at ginagamit namin sa pispan, na ang nakakatuwa naman, hindi napupulyot yung aming tubig. Hindi napupulyot. Na pang dati-rati pagka kami nagpapakain ng ganun within 2 days lang makikita mo maitim na yung tubig. Kasi nga merong mga ammonia at bakterya. Ito wala. Kaya nakakain lahat ng isda at saka makita mo yung quality ng isda, maganda. Anyway, mamaya malalaman natin. Yan yung pauulam niyo sa amin namin. Pauulam ko sa inyo ngayon. Okay, salamat. Karanawan mo siya. Dried na yan na o kahit galing lang sa nakakita ba? ipon lang. Kung makikita nyo, yung mga tambak ng sako na yan ay mga dumi ng manok. Na, ito ba Mrs. Villa pinatuyo na ho? Mrs. Villa, pinatuyo na ho yan? Hindi pa po, sariwa pa yan. Pero makita nyo, walang amoy. Yan. Narinig lang po niya sa ilalim ng building. Narinig nyo naman no, yan pala kahahango lang doon sa ilalim ng building, sariwang-sariwa. Pero makikita nyo, wala kayong langaw na makikita at walang kabaho-baho. Ito hindi na nila ipinagbibili to na dati noon, pinagbibili na ngayon, maraming bumibili. At ngayon, hindi na nila binibili dahil ito pinagagamit nilang fertilizer sa kanilang palay at pakain din sa isda. Pupuntahan ho natin, titingnan natin sa close-up. Cut. Ang gusto ng isda dahil naka-float yan. Kung Tayo yan? Tayo yan. Oo. floating pa siya. Pero hindi siya Ito. Oo, matigas. Wala na nga. Wala amoy. Walang amoy. Totoo yun. Ganda na kasi. Totoo. Ayan, Dapat ito mabaho Close-up ba siya? ito, tamo Tingnan mo yung matigas. Yan yung dumi. Ito yung dumi. Ala. Oo. Kumbaga, wala na siyang bakterya. Wala nang bakterya. Solid na siya na talagang organic na. Organic na. Ibibigay mo na lang yan sa tilapia o kaya sa bukid. Sa fertilizer. Kaya hindi na kami nagbebenta ngayon. Yeah. Inaano nyo na, tinatabi nyo na. Oo, gagamitin namin sa palay at saka sa isda. Cesar, yan, kunin mo yung stock ng ito. Yan. Yan, Cesar, ko naman na yan. Yan, Ayan. naka-stock na file yan, panay chicken dungs yan or yung dumi ng manok. Okay. Sige. Yan. Okay na yung Fermin? Okay na? Kompleto na si Fermin. Mula Very sa akin. Okay. Hindi ko akalain na pati yung ipot nga pala makukuha natin ng Isang bagay ko kasi na imbis na waste product yan. Mas baho. yan nasabi mo yung tama ka engineer. Dapat kakatas na yan sa baba. Dahil hindi namin yan pinatuyo, kinuha namin mula sa ilalim. Tapos pinail namin dyan. Walang baho, walang katas. So yun ang Oo, alam lang. Pwede pala yung sinabi niyo yung si Agrega. Isa. Ayun. Kaya alabanin natin ng aquapit. lalagay na ng ulang nyo dito yan. Meron na rin ulang kasi na sa... Hindi, dito ka na kumuha. Cesar, isang fruit yung kanal. Okay? Sabi mo sa akin, Gugo. Okay. Kung makikita nyo, ito ho yung isang building ng piggery ni Mrs. Villa ng Aris Villa Farm. At ito makikita nyo tong kanal. Ayan, tingnan nyo. I-focus mo, Cesar. Yung kanal na yan. At iyan ay papunta doon sa fish pond. Sa fish pond, ayan. Sige, bilisan mo, Cesar. Okay, i-focus mo doon sa fish pond kung saan didiretso yan.
Star, ito, dito. Oh. Kapag ganon. Kapag ganon. Ayan. Ayan o, yung isa sa fish pan ni Mrs. Bilya. So dito, ang ginagawa dito, pag dumi ng mga baboy, yung solid waste kinukolekta. Yung natira, yung liquid, yon yung ipinaplas nila papunta doon sa fish pan. So magaling mag-fertilize ng algae yon. Tapos yung solid waste, isinasandry ho nila yan. Tapos pag nasanda yan, tuyo na, ibinakakain din nila sa isda yan. Yung nakita natin kanina roon. So yun po, lilipat pa kami doon sa, doon sa ibang portion ng farm. Excellent. Hindi na ako bibili ng fingerlings, papahuli ko na lang kila Edong yan, papadala doon. Kasi malakas mag-anak. Buhat nung binigyan namin ng tain na may atong. Mabilis yung mag-anak. Tsaka mabilis lumaki. Wala na rin yung post dito sa Wala nga. Yan nga ang sekreto namin. Yan nga ang sekreto namin yan. Oo. At saka tingnan mo ang tubig. Hindi polluted. Diba? Dapat pagka nung pinakakain namin bago yan. yung adobe, meron ka ng gift talaga na alaga. Pero siyempre, hindi nyo kukunin yung dahil sa tayo ng hindi bumibili ka ng commercial fish mo. Oo, tsaka Ayan, kung makikita nyo ho, ito ang piggery at yung fish pan dito nakapaikot. Dito pumupunta yung mga tubig galing sa piggery. Yung pinakakatas, tulad ng nabanggit kanina, pag dumi ng baboy, kukunin yung solid waste. Tapos yung katas, kasama sa net, papunta dyan sa fish pan. At tingnan nyo yung quality ng tubig. Makikita nyo, hindi siya malabo, yung tamang-tama lang. At kung mainit lang kanina may mga naglalaba sa mga fingerlings ang lalaki. Ayan, may lumalabas. Ayan. Ito ay mga ilang mansuto, Miss Bilya. Alin po itong fingerlings natin? O yung tubig ko. Yung tubig. Ay, 4 months na yan, engineer. Hindi kami makapagpapalit Hindi kami nagpapalit. Dati ho, nagpapalit. Dati nagpapalit kasi pagka nagiging berde, polluted na. Aha. Ngayon, 4 months na yan, tubig na yan, hindi pa kami nagpapalit. Tignan mong itsura. Aha, parang sa dagat Parang Oo, malinaw. Maraming fingerlings. Ayan, tamo. Ang lalaki. Oo, malalaki. So, nakahidera sila. Yan ang resulta nung mag-umpisa ako magpakain ng ng taing may atobe. Ang lakas mag-anak ng mga tilapia. Yan ang kapal na Mabilis. Ang dami So, Akala sila kakain. ibig ko sabihin dito, ito yung katulad na nabanggit ko kanina, yung biruan na para tayong may oil mine dito dahil harvest na lang tayo ng harvest, wala na tayong fingerlings na ilalaglag, wala na rin pagkain. Wala na rin Basta't mga 3 to 3.5 months, hahango harvest na tayo. ka na lang ng harvest. Harvest na lang harvest. Yan po, kung sino nakakapanon to, tandaan nyo ho yan at kita nyo, wala nang nasasayang sa farm ni Mrs. Bilya. Walang nasasayang. Totoo yun. Ayan, at nakita niyo ang gaganda ng fingerlings, Yan. Mabilis lumaki. At mamaya naman ho, pupuntahan naman natin yung palay ni Mrs. Bilya. At tapos na sa palay, yun na mismo mga yung mga product na. Ayan. Yung tilapia, Yung saging. yung bigas, lahat po ng